Hello, hello. May sound na tayo. Sige, may sound na tayo. So, total baga ako, kundi pala naman ang surprise battery, walang sound na. May sound na tayo. Si Amoyong, may sound na tayo. Efren Vista Buesa, may sound na po tayo. Si Milagros Lopez, tapos si Jose Floro Cornelius. Okay? So, tingin ko ay ganito. Ako po si Engineer Toto, ay Dr. Toto Kausing, no? Ako ay, pwede rin tawagin niyo si Dr. Bunyog, Toto Bunyog. So ngayon, ang pag-usapan po natin ay follow-up tungkol doon sa mga nangyaring hearing kanina, no, sa Senado. Kung saan ay pinresenta ay Sir Willie. Oh, no adyo, may adyo nata tayo, no? At kung saan ay makikita na kung saan marinig pala natin na si Jonathan Morales, salitang Espanyol yung Morales, ibig sabihin moral. Ibig sabihin makamoral siya. So ngayon, ang sinabi niya doon ay siya po ang gumawa, kinumpirma niya na siya ang gumawa ng mga papel ng PIDEA, particular yung authority to operate at saka pre-operation report. Ganito po kasi yung sistema sa pag-operate sa PIDEA at saka mga PNP na mga anti-drugs. Halimbawa, mayroon silang ma-monitor na subject. Ibig sabihin, pag tinawag mo subject, ay yan yun yung mga tinatawag na pwedeng by bust, pwedeng alam nila na addict lang at i-operate nila, pwedeng malakihan. So, ngayon, ang proseso niya nagsimula sa tip. So, kung may tip na binibigay, ay diyan sila magsimula. Okay? So, pakuan muna tayo. Palakpakan muna natin siya, no? Palakpakan muna natin si Jonathan Morales na dating PIDEA. Tika mo na, ha? Medyo palpak yung equipment ko. Dito tayo. Sound effect ko. Battery low. Ayan, may sound effect na ako, ha. Palakpakan mo natin si Jonathan sa tapang niya. Sa totoo lang, napahanga ko sa tapang niya. So, ang pag-usapan na po natin ay totoo ba? Yan ang tanong natin, totoo. Analyzein natin, bibigyan ko kayo ng tip at pwede tayo magkanikanyang opinion kung totoo o hindi. Ha? Okay? So, nakita ko kasi, napansin ko yung opinion ni Joey Ruiz. Sabi ni Joey, iba-iba din prinsipyo mo. Dati kay Dilema na testigo na may mga kaso, sabi mo, walang kredibilidad at hindi dapat paniwalaan. Kay Morales, maraming kaso. Okay, bago ko itatalakayin, si Joey Ruiz, nais kong ipaliwanag sa inyo lahat, paano mo paniwalaan ang testigo? So, okay, umpisa natin kay Leila de Lima, Joey Ruiz, makinig ka kasi ang problema sa iyo, mukhang may something na maka-BBM ka o maka-DDS. Magiging fair lang tayo. Ngayon, kay Dilema, bakit hindi ako naniniwala sa testigo? Ang mga testigo laban sa kay Dilema, sino?
mga preso na convicted na. Si Jonathan Morales ay hindi convicted. Sa kabalian ng lahat, acquitted siya. Napawalang sala siya sa mga kasong sinampa sa kanya. Yan ang katotohanan. Tapos ayon man sa kasama ko, si Kainso, mayroong history ito si Jonathan Morales na nag-away sila ni Kakdak na dati niyang boss. Well, wala pa naman. So far, ng chinik ko, ay wala ako nakita na conviction. In fact, dadawit sa kaso sa pagpatay kay G. Ikju na nangyari doon sa Angeles City, ito si Jonathan Morales. Isa sa dyan sa nadali. Natandaan na ba niyo si Sergeant Santa Isabel? Yung nagiging whistleblower pa sa pagpapatay kay G. Ikju na lumalabas siya pang sinintensya ng Regional Trial Court ng Angeles City Branch 60. Sa Angeles City Branch 60 po, ang judge diyan ay si babae, si Ezra. Judge Ezra, kalimutan ko apelyido. So anyway, lahat ng naging kaso ko diyan sa Branch 60, RTC Angeles ay panalo. Wala pa akong talo diyan. Kung minsan, dumating ako diyan, walang ibang abogado, inappoint ako ni Judge Ezra Dizon na magiging abogado ng lahat ng mga akusado na nandoon kasi wala yung public attorney's office, wala. So ako ngayon na in-appoint. So yan po ang branch 60 na kung saan ay nakabinbin noon ang kaso. Nung kamakailan lamang acquitted, pinawalang sala si Jonathan Morales. So hindi natin masasabi po, Joe Ruiz, na magkapareho ang kalagayan ni Jonathan Morales kumpara doon sa mga testigo laban kay Dilema. Ang lahat po ng testigo laban kay Dilema ay puro mga nakakonvicted. Okay, ano ang pagkakaiba? Sabi ko nga, may mga kaso si Jonathan Morales pero acquitted na siya. Ngayon, kanina, makikita mo, pag mag-judge ka, pag tumingin ka sa isang testigo, para masukat mo kung nasabi siya ng totoo, number 1 po na sukatan, nagsasalita ba siya ng tuloy-tuloy? Yan ang unang tanong. So far, so good. Andun ako, siguro nakapanood din kayo. Ngayon, ipapalibas ko mamaya na ang testimonya po, pagsasagot ni Jonathan Morales, in fairness to the guy, ay tuloy-tuloy po. Sa usaping tuloy-tuloy. Ikumpara mo siya sa salita ng director niya dati na si Francia, ang boss nila na si Director General Virgilio Moro Virgilio Lasso ay mukhang paiwas at yung mga pinasumpa nila ng mga PDEA agents na kasabay ko noon ni Jonathan Morales ay pumirma ng affidavit para patunayan ang impresyon ko, pinatayo, dinala sila doon ni Moro Virgilio Lasso doon sa Senate hearing ni Bato para palabasin na sinungaling si Jonathan Morales. So ngayon, ang petsa po na pumunta yung confidential agent na may daladalang litrato na nagbigay ng tip kay Mr. Jonathan Morales ay March 10, 2012. Sabado, araw na Sabado. So ngayon, may dalasang litrato. Ang pinakitang litrato ay makikita doon na in-identify niya si Bongbong Marcos o di kaya tinawag na Bongit. At ang isa doon sa sumisinghot ng pulburon. Tapos ang isa doon ay si Maricel Soriano. Mayroon pa iba sa litrato pero hindi niya in-identify ng iba. Bagkos tinabunan niya ng pintelpin ang mukha ng iba. Kumbaga parang sinusumbong niya lang itong dalawa lang. So next, ang nangyari, sinasabi ng 5 o 6 na agent ng PDEA na pinasinta ni Moro Virgilio Lasso na magpapatunay daw, magtitistigo daw na hindi totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales. Okay, ano yung sinabi ni Jonathan Morales na dating PDEA agent na nangyari na gusto nilang pasinungalingan? Okay, ang sabi, ulitin ko lang, ang sabi ni Jonathan Morales, may pumunta sa kanyang ahente, ay confidential informant,
Tapos nagbigay ng litrato na nakikita na si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano ay nagsisinghot ng cocaine. So pagkatapos, may iba pa sa litrato na nakuha ay binura yung pangalan. So ngayon, ang kasunod pa ay pumayag pa siya na magpakuha ng testimonya kay Mr. Jonathan Morales. At yung sinumpaang salaysay na ginawa ay siyempre standard na yan ng mga pulis at saka PDEA at NBI. Nakalagay sa taas, kinuha ang salaysay na ito sa harap nina, ilalagay ang kasamang mga pulis o di kaya kasamang mga PDEA officers. At sa ilalim, ang pumipirma ngayon ng testigo yung confidential informant. Of course, itatago ang pangalan niya, pero pipirma siya. At siyempre, ang subscribing officer, kung sa normal na affidavit ang sumusubscribe ay mga abogado, doon ka magsusubscribe para, doon ka pipirma sa harap ng abogado na ang notaryo publiko. Pero ito sa mga pulis, PDEA, doon ka susumpa sa harap ng mga opisyal ng PDEA or opisyal ng pulis. So iyan ang sinabi ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. So ngayon, nung pinatayo yung 6 na ahente ng PDEA agent, tinanong sila, totoo ba? Anong masasabi niyo kung bakit nasabi niyo na hindi totoo yung sinasabi niyo? Alam mo ang lumabas? Kasi sir, Sabado naman yun wala naman kami doon. Day off namin. So wala sila pala. So kung wala sila, hindi sila pwede magsalita kung totoo o hindi ang sinabi ni Jonathan Morales. Okay? So iyan pong unang indikasyon kung bakit nasabi ko na tumayo doon yung salita ni Jonathan Morales. So ngayon, ang kasunod naman nun, ano pa, yung pag tinanong si Moro Virgilio Lasso, ang sagot niya patapang na paiwas. Ganon din yung boss ni Jonathan Morales dati na si Director Francia ay paiwas din. So ibig sabihin, hindi po sila kagaya kay Jonathan Morales kanina magsalita na tuloy-tuloy. So yung mga iba, yung mga kalaban sa testimonya niya ay nagsasalita na hindi tuloy-tuloy, kundi mga paiwas. Basta tingnan ninyo, pag paiwas, sabi ko kanina, kung hindi tuloy-tuloy, nagsisinungaling. Ngayon naman, ang ibibigay ko sa inyong tip, kapag sumagot na paiwas, ay hindi nagsasabi ng totoo yan. Ang nagsasalita naman ng totoo ay walang iwas-iwas, tuloy-tuloy. Okay? So, pangatlo na indikasyon kung magsasalita, ang tao na testigo ng totoo ay pag nakita mo, tuloy-tuloy na, hindi umiiwas, straightforward. Kung straightforward, dire-diretso yan. Ibig sabihin, hindi na nag-iisip kung ano sasabihin. At pag straightforward, siyempre, naaayon sa tamang ugali ng tao na mangyayari. Hindi siya nagsabi, kagaya halimbawa, siyempre, hindi naman totoo pag lumipad ang tao. Pag tinistigo siya na lumipad ang tao, edi mayroong gano'n na yun, hindi na totoo. So, ibig sabihin, yan ang ibig ko sabihin yan. So, simple pa kung tinistigo. Okay? So kung simple, unconditional pa, ibig sabihin hindi siya nagpabago-bago ng statement. Walang condition na bibigyan mo ako ng kalayaan basta magsalita. Magsalita ako basta bigyan niyo ko ng kalayaan kung ano, in kapalit ng kung ano. Yan po mga unconditional statement. Ang kabaliktaran nun, unconditional. Okay? So yan po ang mga indikasyon na nagsasabi ng totoo ang testigo. Okay? Regardless, Joey Reyes, kahit na may background pa na dating may kaso ang tao, kahit prostitute pa siya, basta kung magsalita siya tuloy-tuloy, papaniwalaan siya sa kanyang reklamo na ni-rape siya. So, ibig sabihin, mapapansin natin ngayon na hindi lahat ng prostitute o puta ay sinungaling kung magrereklamo ng rape. So, depende sa pagtetestigo yan. So, yan po ang agham para sa kung sa testimonya ang pag-uusapan. Okay? So kung ganon, kung napanood nyo kanina, mamaya ipapalabas ko, tuloy-tuloy po
Yan lang napapansin ko. Kasi kung gumagawa-gawa ng kwento itong Jonathan Morales, ay ang una matagal nag-iisip bago sumagot, umiiwas, kung magsalita, paikot-ikot, tapos kung meron pang may kondisyon pa o di kaya may tinatago pa. So sa kanya kanina, ang isa pang indikasyon na nagsasalita ng totoong tao ay nakapagbanggit siya ng mga detalye. Detalyado kung magkwento. Ang hirap kasi i-memorize yung mga detalye. So ngayon, pag ikaw ay nagkikwento ng detalye, ibig sabihin, totoong testigo ka. Ganun lamang ko kasimple. So ang nakita kong detalye kanina na talagang nagsasabi, yun ang doon ako nag-conclude na totoo talaga sinasabi ni Jonathan Morales. Ay ano yun? Nung tiningnan ni Bato, yung papel kuno na dinideny o itinatanggi ng PDEA na totoong papel ng operation, yung authority to report na nilagay si Bungit o si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano na operate. So ngayon, may nakalagay po, lahat po kasi ng operation, pre-operations at saka authority to operate, lahat po yan, pag ikaw ang hepe para sa proteksyon ng katotohanan at proteksyon ng mga tao mo, ilalagay nyo, pag lumakad sila, ilalagay mo serial number ng baril. Anong baril? Ilalagay nyo rin yung anong sasakyan, plate number sakyan, pati kulay na sasakyan na bitbit. Kasi dahil undercover kayo, pag ikot-ikot kayo, aligid-aligid kayo sa binamanmanan ninyo, mamaya-maya, baka ang mangyari ay baka makita ka ng pulis, tutukan kayo, baka hulihin kayo. So para hindi kayo huhuli ng pulis, kung masita kayo, may pakita kayo, ito yung authority to operate namin, no? Mga PDEA kami. Ganon po yon. So ibig sabihin, ano bang nangyari sa detalye nun? Nung ipinakita ni Senator Bato itong mga papel, tinanong niya, kanino itong Mazda na to? Kanino itong Avanza na to? Kanino itong ano pa masakyan nun? Yung isa sa sasakyan doon, sabi ni Jonathan, sa akin po yan. Akin po sasakyan yan. Pagkatapos yung sasakyan kay Director Francia, yung isa sa sasakyan ng PDEA. So, ibig sabihin, nagsasabi siya ng totoo. O, ngayon, ang cellphone number dyan, andyan yung cellphone number ko. Nakasulat yung SAN number pa. Noon yung number ko. SAN, matagal nang wala ang SAN kasi binili na sila ng smart. So, ang number na SAN cellular pa. So, in other words, paano mo ma-invento ang lahat yun kung ikaw nang invento? Yan po. Ngayon, ang sitwasyon po sa ngayon ay ganito. Ang PDEA, sinasabi nila na hindi totoo yung mga dokumento na ang pangalan ng dokumento ay authority to operate at saka pre-ops, pre-operation plan. Nga nakalagay doon kung sinong target para i-operate. Si Bungit o si Bongbong Marcos at saka si Maricel Soriano. So yan po, naniniwala po ko sa dokumento na totoo na nag-i-exist. Okay? So yan ay fair na fair ha. Tuloy tayo. So ngayon, next, gusto ko ihambing naman ito sa testigo, testigo laban kay sino pa ibang testigo ng mga preso kay Percy Lapid, no? Ang mga testigo ni Percy Lapid na nagtuturo na si Bantag ay mga preso din. Pero anong pagkakaiba ng preso na testigo ni Percy Lapid laban kay Bantag na nagtuturo si Bantag at mga testigo ni Dilema at si Jonathan Morales? Okay, una, ang testigo ni Dilema ay puro convicted. Ang testigo naman ni Percy Lapid, puro din convicted. Ano naman ang testigo naman, sabi ko, uulitin ko lang, ang mga testigo naman ni Jonathan Morales, siya ang may testigo na kinasuhan, pero acquitted.
So, yan ang pagkakaiba. Tingnan natin ngayon ang testigo kay Percy Lapid. Bakit pinaniwalaan namin ang testigo kay Percy Lapid kahit na mga preso din sila kagaya kay mga testigo laban kay Dilema? Kasi ganito po yun. Yung testigo laban kay Dilema ay wala silang hawak na ibang ebidensya para magpatunay na totoo yung kanilang sinasabi. Kagaya ng alin? Ito, simple ha. Sa akusasyon na inimbento ni Duterte laban kay Dilema ay gumawa ko noon ng krimen si Dilema ng tinatawag na drug trafficking. Ngayon, ikinwento sa impormasyon ng kaso na nagsasabi na nagkasala si Dilema ng drug trafficking sapagkat pinayagan niya ang mga high profile na mga drug convicts na magbenta ng droga kapalit ng milyon-milyon kada linggo na ibibigay dahil gagamitin niya sa kanyang pagtakbo ng pagkasenador. So, yan po ang akusasyon. Yan po yung testigo na laban kay Dilema. Pero, sa lahat ng testimonya, sinabi naman ng mga preso na ito na yung pera daw ay binigay kay Dilema at ang pagbibigay doon binigay kay Ronnie Dayan na driver bodyguard ni Dilema. So ngayon, ang nangyari, kwento nila yon, wala rin silang ebidensya na ipapakita para patunayan na totoo sinasabi nila. Kagaya ng pagsasabi ng ibinigay pera. Wala ring text message na pinakita, walang cellphone ipinakita na tinanggap ni Ronnie Dayan o tinanggap ni Lila Dilema yung mga milyon-milyon na pera. Wala ring pinakita na papel na pinirmahan. Wala ring pinakita na video o litrato. So in other words, ang mga preso kapag sila'y convicted, kung sila'y titistigo, para sila bigyan ng credibility, ay kailangan meron silang hiwalay na ebidensya na ipapakita para isuporta sa kanilang sinasabi. Dahil kung wala po silang ibang mga ebidensya, hindi po sila mapapaniwalaan. Ganon lang po. Kay Dilema, ulitin ko lang, lahat ng kwento na nagbigay sila ng pera kay Dilema ay wala silang tinatag na hiwalay na ebidensya na kagaya ng litrato, pirmado na si resibo, o di kaya yung kahit man lang nag-withdraw ng pera sa bangko, wala man lang ipinakita. So that makes the difference. Kay Percy Lapid naman, yung kwento na tumawag si Ricardo Soriano Zulueta kay Denver Mayores na nakakulong sa Iwahig Penal Colony sa Palawan ay may suporta na maniniwala ka ayon sa claim ni Denver Mayores na tumawag si Zulueta sapagkat ibinigay pa niya cellphone number ni Zulueta na konfirma. So, ibig sabihin, diyan mo makita pagkakaiba. Okay. At naibigay pa ang messenger message na pagpadala ng video na kung saan ang laman ng video ay si Percy Lapid na nagsisiwalat ng kanyang expose laban kay lalaking Cinderella ng DOJ. Na kung saan makikita mo sa video, yung 11 sasakyan na nakahilira sa kanang banda ng kalsada at may isang mansyon. Yan. So, ibig sabihin, kung naibigay ni Denver Mayores yun, may oras pa kung paano padala. Ibig sabihin, konfirmado na totoo yung kwento ni Denver Mayores kahit siya ay convicted. Okay? Kasunod yan. Nagsinabi naman ni Denver Mayores na tinawagan daw niya si Alvin Cornista Labra. May pinakita din cellphone number. Pasak na naman. Kung cellphone number pinakita, adik ka messenger. Pinadala rin ang video ni Percy Lapid. So, mayroong ibang
suporta ang ebidensya. Kaya napapaniwalaan ang kwento ni Denver Mayores. Tapos, si Alvin Cornista Labra naman ay inamin niya na siya, pagkatapos kinausap siya ni Denver Mayores, ay kinausap niya si Aldrin Micusa Galicia na siyang mayor de mayores ng Sputnik Sige-Sige Gang para maghanap ng papatay kay Kaper Silapid. Tapos, kinausap niya rin si Alfie Piñaridonda na siyang mayor de mayores ng Happy Go Lucky na All Ilonggo Gang o fraternity, kung ano bagang pagtawag mo dyan. By the way, si Batang City Jail naman, daw para si Alvin Cornista Labra. So lahat ng mga ito may katumbas na messenger na ebidensya. Okay, ano pang ibang mga ebidensya? Ibig sabihin, dahil sa ganon, maniniwala ka talaga na nagsasabi ng totoo itong mga preso na to. Next, ang kasunod, nang sinabi nung kinausap ni Alvin Cornista Labra ang si Aldrin Micusa Galicia at saka si Alfie Piñaridonda, ay pumunta sila sa opisina ni Ricardo Soriano Zulveta. So ngayon napatunayang totoo rin yun dahil nakuha ang CCTV. Nakita sila sa CCTV nang pumunta sila sa opisina ni Ricardo Soriano Zulveta. So yan dagdag din. Ang laki ng pagkakaiba ng testimonya at ng testigo na ni Percy Lapid kumpara sa testigo ni laban kay Dilema. So pagkatapos nun, ano ang kasunod? Siyempre, ang mga kinikwento ko po, ito na po yung inaamin ng mga testigo laban kay Percy Lapid. So, sinabi nila, nang pumayag na, nagbigay ng pera na 150,000 si Alfie Piñaridonda para down payment kay Joel Escorial na siyang nakontak ni si Joel Villamor na papatay. Ngayon, itong aligasyon na 150,000 ang binigay ay nakumpirma ng passbook ni Joel Escorial na sinuko. Nakita, nakadeposito. So, ayan na naman ang taas ng uri ng ebidensya. Tapos niyan, yung mga kwento pa nila ni Alvin Cornista Labra na tumawag siya sa kaibigan sa labas, yung dealer diyan, kontraktor ng mga supplies na nanghiram sila ng pera doon para ipadeposito sa bank account ni Joel Escorial. Na-confirma na naman sa bank book ni Joel Escorial. At na-confirma niya kasi naipakita ni Joel Escorial ang lahat ng bank deposit slip. Siyempre, pag may deposito sila, pinorward nila, kinuna ng litrato, pinorward yung deposit slips. So, yun po ang pagkakaiba. At nais ko lang ganyan, na-lecturean ko lang kayo. Kasama na siyempre si kaibigan na, pangalan ni si Joey Ruiz, na ganon po ang paghimay-himay, pagtatansya kung ang mga testigo ay nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung wala kayong dokumento, at titingnan nyo naman, kapag ang testigo ay preso na convicted, doon mo na masusukat ngayon kung wala kang ilagay pangtulong na ebidensya, doon mo sa ngayon susubukan sa kanyang kapasidad sa pagkwento ng tuloy-tuloy. At walang duda, hindi siya nagdududa sa sarili niya pag magkwento. Yan pong indikasyon ng tao na nagsasabi ng totoo. Okay? Ngayon, pag marinig nyo mamaya si Jonathan Morales, tuloy-tuloy po. Kumbaga, hindi niya siya nag-isip na tingin sa langit kung ano isasagot para malaman lang kung ano isasagot niya. Okay? Palakpakan muna natin si Jonathan Morales. Uy, wala na pala akong battery. So, hindi tutunog ang aking palakpak. Lagyan ko muna ng power to. So, naintindihan nyo na? So, didiretso tayo mamaya kay Jonathan
Ay, wala na palang battery. I-charge ko muna. So, okay, diretso tayo. So, ang ating issue, ang ating issue, yung dokumento ba, authority to operate, at saka pre-ops, totoo ba yun? Yan ang tanong. Ngayon, yung pagpalitan ng mga testimonya kanina sa tanong ni Dato de la Rosa ay tinatanggi in fairness sa PDEA, tinatanggi ni PDEA Chief Moro Virgilio Lasso na sa kanilang dokumento yon. Sa kabilang banda naman, si Jonathan Morales nag-insist, pirma ko yan. Ako gumawa niyan. Dagdag nitong huli, yung authority to operate nang binanggit ang lahat ng sasakyan ng PDEA, ayon, cleanser. Yun ang nagpapatunay na talaga na totoo. Kasi bakit? Nakalagay pa pati plate numbers. Detalyado. Pati cellphone number na ginamit niya noong araw. So, ganun po. At saka top secret. In fairness naman, pero gusto ko lang sabihan din, ang mga DDS at saka BBM, hindi naman po ibig sabihin na addict na si BBM dahil lang sa ganun. Ladies and gentlemen, hindi po natin pwede sabihin. Bakit po? Kasi po, pwede namang mag-negative. Yung litrato, pwede namang hindi cocaine yun ang nakikita. I-operate pa nga eh. Ang problema lang, hindi natuloy ang operation. At ano ang explanation na ibinigay ni Jonathan Morales, bakit hindi natuloy ang operation? Ang itinuro niya, tinawagan sila na huwag ituloy. Kasi kung bakit, ang tinanong siya kung sino nagpatawag, ang itinuro niya nagtawag ay best friend ni Lisa Araneta Marcos. Sino yun? Ang best friend ni Araneta Marcos, Lisa Araneta Marcos na tumawag na huwag ituloy ang operation laban kay Bungit ay si Paquito Ochoa. Kilala niyo ba si Paquito Ochoa? Si Paquito Ochoa po ay siya yung executive secretary ni Noynoy Aquino nung panahon na yon. So yan. So ngayon, bahala na kayo magtingin, pero ako, pinangungunahan ko na kayo, naniwala po ako na may dokumento. Kaya nga lamang, hindi natuloy. Maganda sana kung natuloy para malaman talaga natin kung totoo na addict si BBM o hindi. Si Maricel Soriano kung addict siya o hindi. Ngayon, ano pa bang iba na nagkukumbinsi sa akin maliban sa akin pala? Nagsalitang ako naman ako, Ilonggo tuloy. Ano pang iba na nagkukumbinsi sa akin na bakit nagniwala ako kay Jonathan Morales? Number one, siya ay nalagay sa sitwasyon na ang pagsasalita niya ay napakatindi. Sa dami ng mga naniniwala kay BBM, pwede siyang patayin. Ganun lang kasimple. Pero despite the fact that natural threat, grave threats that are lurking behind, and yet he had that courage to tell the whole world what was that all about. The two documents, authority to operate and pre-ops. So yan ang sinabi niya. So ngayon, kumbaga, may kikitain ba siyang pera dyan? I don't think so. Sino ba sa inyo dito matapang? Bibigyan ng 3 milyon, gagayahin yung salita gagayahin yung ginawa ni Jonathan Morales. Okay? Nais ko lang din sabihin sa inyo na ilang beses na controversial ito, Bernardo Mindula, no? Na-research ko na si Jonathan Morales. Talagang controversial siya na isang ahente. Nadamay ko siya doon, inakusan pa niya yung hepe niya nga dati sa PDEA na maka-Chinese.
na si Kakdak. Ano naman ang akusasyon doon? At na si Kakdak ang pumalit naman kay Gutierrez na boss niya rin. Nagalit na doon, nag-expose naman si Jonathan Morales noon kasi yung inoperate niya ng mga Chinese ay kinampihan ni Kakdak. So, yan naman ang issue doon. So, marami siyang issue pang iba. Actually, kinasuhan pa siya ng lahat ng klaseng administrative case. Pero, ang pinakahuling kaso niya, yung G.X. na dadamay siya sa pagpatay kay South Korean na si G.X. na namatay doon sa anti-kidnapping unit ng PNP sa Camp Crame. Di ba marami na damay dyan? May taga-NBI agent pa dyan na nadamay na regional director ng Central Luzon. So yan po. So at least pinakita ko lang sa inyo na ang sitwasyon. So ngayon, kahit ano man po ang background ng isang tao, basta pinaupo mo na siya at tinanong, pag tuloy-tuloy ang kwento, at least dyan sa kinikwento niya ay totoo yung kanyang kinikwento. Maaring sa ibang mga panahon, sa ibang mga kaso, maaring nang-imbento siya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, sabi ko nga kahit yung puta na mag-akusa na siya'y ni-rape, hindi ka panipaniwala sa una. Pero subukan mo, paupuin. Tatanungin mo, at kung magsasalita tuloy-tuloy, diyan ka ngayon maniniwala. Yan po ang nangyari sa akin. Opinion lang yan Pero opinion yung panghawakan kasi ako po, expert ba ako sa cross-examination sa korte. Halos lahat ng mga kaso kong pinanalo because of my cross-examinations. So, behavior ng mga testigo, napag-aralan ko na anong ugali ng mga testigo na sasalita ng totoo. Napag-aralan ko na lahat yan. So ngayon, ano pa bang iba? Pag nilagay mo sila ni Virgilio Lasso at saka mga kasama niya mga nanumpa rin at para sabihin na sinungaling si Jonathan Morales, ay wala, bagsak. Si Lasso, dinadaan lang sa tapang-tapang pasigaw-sigaw. Nasabi niya, Your Honor, sabi kay Bato, may record kami dito, yan si Jonathan Morales ay dismissed from the service yan, drop from the rules noong 2008. Ano ba yung drop from the rules? Maya Pabigay, Crispin Rivera, Nestor Ambrosio, may document si Morales, kaya lang illegal. Kahit na illegal, hindi natin pinag-usapan kung illegal o hindi ang dokumento. Ang pinag-usapan natin kung totoo ba o hindi ang dokumento. Okay? So ngayon, sabi ni PDEA Chief Virgilio Lasso na natanggal daw sa PNP si Jonathan noong 2008. Pagkatapos, tinanong siya, ni Bato, totoo ba yan? Ay, Your Honor, wala po ako natanggap na dismissal order. Bago lumipat ako sa PDEA, na nirecruit daw siya ni Dionisio Santiago, sana hindi na siya nakapasok sa PDEA kung talagang may record siya na masama. Ganun na kasimple lang yun. Bakit tinanggap siya? So ngayon, lumalabas 2008 yung record na natanggal daw siya sa drop from the rules sa PNP. Ano bang ibig sabihin ng drop from the rules? Sa parlance po yun ng civil service, sa kasamang pulis, kasama din ng mga army, mga sundalo, kapag awol ka ng 30 days, automatic yan, without questions asked, automatic, bibigyan ka ng order na DFR. Ano yung DFR? Drop from the rules. Yan. So rules, R-O-L-L-S, drop from the rules. Ibig sabihin, wala ka na sa listahan ng empleyado. Kung 30 days na hindi ka nag-report sa opisina mo. So ngayon, sabi naman ni Jonathan Morales, Sir, wala man akong kaso. Nung lumipat ako sa nag-apply ako sa PNP, cleared man ako sa PNP, sa PDEA, cleared man siya ako sa PNP nung lumipat ako sa PDEA. So ganoon kasimple, ibig sabihin,
Tapos ang records, ibig sabihin lumalabas yung papel na hawak ni Muro Virgilio Lasso ay siya papel na imbento. Yan ang problema. Ngayon, nalabas din sabi ni sino to, si Jonathan Morales, sabi siya, nagtataka nga ako, bakit napunta yung dokumento na tinago ko yun nung bago ako umalis sa PDEA, nakatabi ng inyo, nakalagay pa yung top secret, confidential na hindi pwede ilabas kasi hindi na-operate. So unfair naman yan kay Bongbong Marcos saka kay Maricel Soriano na sabihin po, hindi nag-prosper yung trabaho yun eh. Kaya hindi pwede sasabihin na pwede nilang mali. Yan ang dahilan po kung bakit top secret. Pero kung nag-operate yun, hindi na magiging top secret yun, hindi na magiging confidential. So ngayon, tinanong ngayon si Jonathan, sino nagbigay kay Maharlika? Sabi niya, wala akong alam. Actually, ihahabla ko nga si Maharlika. Sabi niya, kung bakit napunta sa kanya yung papel na yon. Kasi ang problema daw niya, kapag mga papel na sekreto ay naipalabas, kawawa ang mga ahente, makikilala sila, pwede silang patayin ng mga tao. Kagaya ng kinikwento ni Senator Bato na yung kanyang kamista na naging happy ni Jonathan Morales ay namatay. Ngayon, nung na-assign siya sa Misamis, sa Osamis City, ay yung isang tao niya, 8 sila, napatay nila ang isang paruhinog. At pagkatapos niyan, isa-isa silang kinuha, namatay. At ang pinakahuling pinatay dyan, yung mista ni Senator Bato, na boss dati ni Jonathan Morales. So ganun po, ladies and gentlemen, ang takbo ng kwento kanina. Siguro naman, napanood nyo na, ipakita ko lang, pero hindi ko naman ipapakita ang todo kasi 45 minutes na tayo. Ay. Ipakita ko lang sandali Actually, kinuwento ko na lahat Panoorin nyo na lang din sa YouTube. At least maintindihan ninyo, magkaroon kayo ng ideya kung paano. So, yan I-play ko. Umpisa natin dito. Lang po ako. Itong November 30. Nandito. At siya yung nag-present doon sa ni-represent po niya yung PIDEA. At hindi po nila napatunayan na ako ay nagbangling. At Teka muna, yan kalbo kagaya ko na nakaputi, yan po si Jonathan Morales. Pabaya sa kaso. Dahil nung madismiss ako, nung matanggal ako sa IIS, na nilipat kami sa PIDEA NCR, inalisan po kami ng karapatan na makabalik doon sa sa IIS. Yung mga dokumento hindi na nga po ako nagkaroon ng access. Hanggang sa ma-dismiss po ako, nawalan po ako ng access doon sa mga dokumento, lalo na doon sa mga cases na inaatinan ko. Kaya ang ginawa ng PIDEA bilang panghaharas sa akin, kinasuhan nila ako ng mga gawa-gawang kaso para masira po yung aking credibility. Yan po ang sa akin for the record, Your Honor, yung mga mga ibinato nilang kaso sa akin, talagang inaatinan ko po. Talagang sinisikap ko po talaga na patunayan na ako ay inosente. Ito po, nagtataka lang po ako, sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? So, bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako
nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako eh. Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magmula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, sir, si po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan dito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po nung kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So sino yun? Kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Armalite ng M4. Ang involved isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company, na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako
kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko matatandaan kasi kinakailangan ko ano yung dokumento. Kagaya po niyan, Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat sa Okay, siguro tama ang tayo dyan kasi mahaba ng ano natin. At least, nakita nyo kung paano sa timistigo. Nais ko lang po kayo muna iklaro kay Sir Francisco Campo Mangulabdan. Ang usapin na natin ho dito ay ang tinatanong kung totoo po o hindi yung dokumento. Hindi pinag-usapan po dito ang personal na narice kung adik si Bongbong o hindi. Wala po, malayo po yun, wala pa. Kasi nga, hindi mo malalaman kung talagang adik si Bongbong tsaka si Maricel Soriano kasi hindi man natuloy ang operation na stop nga. Hanggang doon lang yon. So, ang tanong lamang dito, kung totoo ba yung dokumento na inihanda para mag-operate kay Bongbong. Pero as of this time, wala tayong masasabi, hindi natin pwedeng sabihin unfair po ya kay BBM, unfair kay Maricel Soriano para sabihin na sila ay adik. Ganun lang ako kasimple. Ang akin lamang dito ay natigil ang investigasyon sapagkat tinawagan ang hepe nila ni Paquito Ochoa noong 2012 na panahon na yun, si Paquito Ochoa ay number 2 most powerful man in the country. Siya po ang executive secretary ni Noynoy Aquino. So dahil, bakit naman tinulungan ni Paquito Ochoa? Kasi magka-BFF niya si Lisa Araneta Marcos. So kasama niya sa law firm. Magkasama sila sa opisina ng abogado, sila magkagrupo. Kasama niya si Marcos, Irene Apan, si Lisa Araneta Marcos, tapos si Ochoa, Paquito Ochoa, yung S, yan si Attorney Serapio, yung T si Attorney Tan. At saka hindi naman sa pagmamayabang, nakalaban ko na sa kaso, 2 kaso yung most law firm ni Araneta Marcos. 2 beses kami nagharap, 2 beses din po ako nanalo dyan. Okay? So sana naintindihan nyo na ako, ha? Yung itanong kay Kwan, ang confidential informant niya, siyempre hindi po sinasabi yan na Sir Francisco o Campo Mangulabdan, bawal na bawal po ibisto kung sino ang confidential agent. Kasi pag binisto yan, ay ilalagay mo lang sa balag ng alanganin, papatayin siya. Ganon din po mga pulis, mga PDEA na confidential agent, kaya galit na galit din po ito si Jonathan. Bakit niya nabas yan? Nabisto tuloy na siya ang nagtrabaho. At dahil nabisto na siya nagtatrabaho, nalalagay ngayon sa balag ng alanganin na kung totoong adik si Bongbong Marcos, pag-initan sa ngayon ni Bongbong Marcos. Yan ang puntos dyan. So okay, at least naintindihan niyo na ako. Nais ko lang iklaro, wala tayong konklusyon na adik dito si Bungit o si Bongbong man o anong tawag niyo sa kanya. Ang sa akin lang dito ay totoo, ang aking judgment call, totoo na may dokumento. Kaya lang, hindi natuloy. Okay, tapos ang mga dokumento na hindi natuloy, kahit malaking mama man ang involved o maliit, automatic confidential yan. Hindi mo pwede ipakita sa publiko. Hindi nga natuloy eh. So si Music Lover, matagal nang alam ni Digong yan. Ngayon na lang, well, kung ano man ang sa likod ni Digong, yan ang hindi natin alam. Pero may suspetsa din ako. Pag-usapan na rin lang natin si Digong. Sa totoong kwento lang, may suspetsa ako na si Diego ang sa likod nito. Na may kausap din siya na taga-PDEA agent na kinuna ng litrato yung mga papel na ito mula doon sa files. At tandaan ninyo, ito, natandaan ninyo ito si Attorney Delgado. Attorney Delgado. Na inaway ni PDEA Chief, pinagalitan ni PDEA Chief Moro Virgilio Lasso. So natandaan nyo ba yon na yung video na kumalat? Ang sinikta doon at parang pinatayo, parang gusto pang bugbugin ni PDEA Chief Virgilio Lasso ay si Attorney Delgado na chief
Hepe siya ng intelligence. Pag tingnan natin, ano bang ranko niya? So kung hepe siya ng intelligence, ibig sabihin may access siya doon sa tinatawag na records na maaring siya ang nagbigay sa grupo ni Duterte nung mga papel laban kay Bungit o kay Bongbong Marcos at saka kay Maricel Soriano. So tandaan niyo 'yon, yung hinahanap ko nga yung papel na ito ata, tingnan natin. Ito. Isakay ko sa kwan ha. Ipakita ko sa inyo sa yan, tingnan nyo. May papakita ko sa inyo. Ito, ayon ang tingin ko dito, itong pinanggalingan nito. Galit na galit si PDEA Chief Moro Virgilio Lasso sa kay Attorney Delgado. At ang kinagalitan niya, malamang ito ang sinuspitsahan niya nagbibigay ng lahat ng dokumento noon, nagbigay kay Duterte Group. Malamang ito yon. Tingnan nyo. I-play natin. Okay. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Okay. Yan. Delgado arrives. Ayan na si Attorney Delgado. Okay. So kakanan dapat siya papasok. Papasok po sana sa dyan kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PIDEA. Paano nga naman makakapasok si Attorney Delgado kung nakaharang ang si PIDEA Chief Lasso? Tinawag ni Lasso ang security guard para i-confirm kung si Attorney Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kung di mo po nakaharang siya, napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman silang taga-PIDEA. Di ba? Kita niyo yung PIDEA Chief? Nakaharang siya sa daanan. Demonyo talaga. Sabi, Lasso as a security guard. Sino yung bumusina kanina? Ang siga, hayop. Ayan. Lasso slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Abangan niyo kung paano gagawin niya kay Attorney Delgado. Ayan, tignan niyo. Oh. Anong sabi dyan? Lasso demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Ayan, pinababa siya Attorney Lasso. Oh, ayan. Demo, dinidibdiban na siya doon. Hanggang sa, actually nalaglag yung baril dyan ni Lasso, mga palangga. Duro-duro niya. Nakita niyo kung gaano ka-arogante ang PIDEA Chief? Paaminin mo muna si Lasso na siya ay sinungaling. Bago niyo ako kasuhan, kailangan aminin ni Lasso na yes, hindi AI ang dokumento. Dapat si Lasso ang piniga mo, hindi ako. Dahil ako lamang ay katuwang ninyo sa pagbibigay ng information. Dapat sinabi mo kay Lasso, Mr. PIDEA Director, paano mo, saan ka nag-come up na sinabi mo na ito ay artificial intelligence? Hindi eh. Hindi pa kami magagalit. Itinatayo mo pa si Lasso na you can vouch his personality, his integrity. Yan. Oh my God. Pasweldo kayo. Tanggapin nyo lahat kahit na hindi pa nga totoo or totoo yung sinasabi ng mga taong bayan. Hindi kayo dapat magbalat sibuyas. Mag-focus ka. You have to focus dun sa issue na gustong mangyari ng taong bayan. Panagutin si Kuting. Magsalita si Kuting dahil not only me, si Pangulong Duterte na dati mong boss, ang unang nagsabi. Okay, tama na yan, Maharlika. Tama na yan, napupuno ng grasya. Okay nais ko lagi klaro sa inyo, lalo na kay kaibigan Francisco Ocampo Mangulabdan. Please, ulitin ko sa inyo, hindi natin pinag-usapan dito kung talaga bang addict si BBM o hindi. We are not talking here about the INEC court. This will not reach any court. At hindi mahalaga rito ang court, Sir Francisco. Ang pinag-usapan lamang natin dito, kung tayong mga mamamayan ba, naniniwala kung totoo ba yung papel na authority to operate at saka pre-operations, yun lang, hanggang doon lang. Ngayon, pinakita ko yung video na yon na kung saan binugbog ni PIDEA Chief Moro Virgilio Lasso si Attorney Delgado na bata pa. Ang rason niya na nakikita ko, kasi happy po, chief, si Attorney Delgado ng Intelligence Section sa PIDEA. At tingin ko lang
tingin ko lang yan, pero parang kinonfirm na rin ni Maharlika kanina, ay ang itinuturo na siya nagpalabas ng mga dokumento sa PIDEA ay si Attorney Delgado. Kasi may access siya sa files dahil sa investigation department siya. Okay? Ganun lamang po. So, ibig sabihin, ulitin ko, wala po akong conclusion dito. Unfair para sabihin natin na si Kuting o si Bungit o si BBM at si Maricel Soriano ay adik. Pero gusto ko, para mawala na yan, the only way for you to be cleansed of any doubt, for you to be believed in by most people, for all people to fight with you against China, kailangan magpa-public live stream drug test ka, Mr. BBM. That's the only solution. Kailangan ang gamitin sa ipat drug test sa publiko, nakikita ng publiko, ay ano? Ang buhok hindi pwedeng ihi. Kasing ihi, madali lang yung diskarte niyan. Di ba napapansin nyo, marami nag-apply noon sa driver's license? Noong araw, pag mag-driver's license application ka, hindi ka bibigyan ng lisensya kung positive ka sa droga. Ang galing na mga driver dyan, may ginagawa, may iniinom ata silang gatas bago umihi at magpa-drug test. So, ang akin lang dito punto let us not quarrel with each other. Ang meron pa lamang kay BBM ngayon ay duda lamang. Hindi natin masabi kung siya ay talagang addict. Hindi natin masasabi kung talagang totoo sinasabi ni Duterte na siya bangag. Pero at least, naniniwala na tayo na si Duterte ay user ng fentanyl. Ang paggamit naman niya ng fentanyl ay although illegal drugs yan, pero magiging legal yan kung gagamitin mo bilang gamot at gamot na bilang painkiller. Kasi isa sa pinakamataas na uri ng painkiller yan. Kung hindi na kaya sa ordinaryong Punstan, masakit ang ngipin mo, Punstan o mefenamic acid, yan, yung fentanyl ay matindi. Magpakalma kagad ng sakit ng katawan. So, nais ko lang ulitin, sir, ang conclusion nito, yes, tama ka, ang conclusion na Bato ay deadlock. In all fairness, hanggang doon lang naman si Bato. Alam mo, unang-una, hindi naman si Bato pwede mag-conclude na hindi deadlock. Kasi bakit? Matatanggal siya, awayin siya. Takot din yan. Ilagay yung tingnan nyo ang sitwasyon ng tao na nagsasalita. Nasa sitwasyon ba siya na libre siya magsalita? Malaya ba siya makapagsalita? O hindi? Si Bato hindi po malaya makapagsalita. Sa totoo lang, duda ko nga dito ay sinadya ni Bato yun na magkaroon ng investigasyon para masilbisyuhan niya yung gusto ni Duterte at masilbisyuhan niya rin, tapos depensahan niya rin si Bongbong Marcos kasi takot siya talaga na papasukin ni Bongbong Marcos ang ICC para arestuhin sila rito. So in other words, ang tanong ko lang naman, bakit naman gano'n naman matakutin si Bongbong Marcos? Kung wala siyang itinatago na masamang kinapay, bakit hindi niya binibira na nga siya ni Duterte? Ayaw niyang, ngayon ako nakakita ng gano'ng sitwasyon. So anyway, kung gusto mong hindi mang-away, the best way for you to go out of this misery is, di ba, Sir Francisco Campo Mangalobnan. Kung ako kay BBM, ayaw ko kung okay ka sa akin. Kung ako kay BBM, ay lalabas siya i-live stream na kung sino mga vlogger at mga media na pakuha siya ng buhok at magpa-drug test. Ganon lang. At kung hindi siya magpapa-drug test, karapatan naman niya yan. Pero wala siyang karapatan para tanggalin ang duda sa isip ng tao. Ganon na kasimple lang yan. Kasi kailangan po ang ating presidente, we have the right to have a clean president. Hindi natin kailangan ng presidente na bangag sa totoo lang. So, ito, basa na tayo. Victoria Castillo, baka dating pain. Corazon Tibel, the best testing sa drug test ay buhok. Ang problema, kagaya ng kalbo ko, wala ng buhok makukuha. The best test talaga sa drug test ay buhok. So, Jibril Torre, continuation, nagkamali ako.
ng pindot. Okay, isang singhot lang ang aso. Alam, oy, pag aso, kailangan iti-train mo rin yun bago mo pwede gamitin. Okay. Tapos, ang demeanor, bahala ka na kung ano ang demeanor na observan mo. Basta ito lang at sa akin masasabi to educate you all, including you, Sir Francisco. A witness who is very straight and very fluid and very free-flowing kung magsalita, siya po ay nagsasabi ng totoo. Yan lang aking may share sa inyo. So, music lover, gustong siguro, kaya ako po nagko-conclude na totoo yung mga dokumento. Yan, hanggang doon lang ako. Kaya lamang, natigil, kaya ang gusto ko mangyari, kakasuhan dito ng obstruction of justice si Paquito Ochoa. Bakit? Hinarangan niya eh. So sa susunod na hearing, patawag ni Bato si Ochoa. Sana kung hindi hinarangan ni Paquito Ochoa, sana may chance si BBM na patunayan niya hindi siya adik. Kasi magkaroon ng kaso. At mapawalang sala siya ng korte kung hindi siya adik. Ganoon na kasimple. Ang problema, hindi na ma-impeach yan. Wag kayo maniwala sa impeachment. To hell with impeachment. Pareho sila, hindi natin kaya. Alam mo ba kung bakit? Ang impeachment ay isa lamang po. Gagalaw lang ang impeachment kung kakampi mo ang isa sa bawat tatlo na congressman sa House of Representatives. Ilan ba ang kakampi na congressman? Ang lahat ng kakampi ni Bongbong at saka ni Romualdez ay hindi yan bumoto impeach si Bongbong. Kaya walang kwenta ang impeachment. Kailangan kasi sa lalim ng batas, sa Constitution, kailangan 1/3. Isa sa bawat tatlo na bilang ng mga House of Representatives members ang buboto para ma-impeach ang president. Nung nakaraan sa botohan pa lamang yan sa Maharlika Investment Fund, 7 lamang ang bumoto. 7 lang boto natin. Hindi natin kaya. Kaya ang boto, kailangan na hindi natin kaya. Walang kwenta pong impeachment sa panahon na kakampi ng presidente ang mga member ng House of Representatives. Hindi po ako nag-jump the gun, Sir Francisco, no? We are friends with each other, but I am more knowledgeable about rules of evidence. In this rules of evidence, I am not jumping the conclusion that he is addict. Ang aking conclusion nandito ay totoo yung dokumento. Ganun lamang po. Victoria Castillo, tama ka po, ang tatanong drug user din. Sabi niya, itatangi. Hayaan natin kung paano magtatangi si Chua. Abangan natin ang sunod na hearing. Doon tayo magkakunod, madadagdagan pa yan. Si Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer Dr. Senator Toto Bunyog, Kausing. Ventura Buena, paano kung occasional user? Kung occasional user, ay the fact is, punishable ka pa rin sa batas sa Section 15 ng Republic Act 9165, ikukulong ka pa rin kung user ka. Pero usually, sa ilalim ng batas, binibigyan naman ng pagkakataon ng mga addict. So kung user ka lang, kung 1 time, 2 time, ay ibig sabihin yan, sa mata ng batas, user ka pa rin. So there is no such thing as daily user, addict, o occasional user. Kaya kung makaya nyo, please lang, huwag nyo nang iwasan nyo na po kung kaya. Alam ko marami tingin ko marami sa mga subscribers kung gumagamit, pero you are a victim here. Pero do not look yourself as a pity guy or pity girl or something that must be scorched on earth or must be ostracized. Hindi. You are a victim actually. You must be helped. That the best way to help you is you voluntarily go to meron namang government na libre, government na rehabilitation center. Sabihin, hindi ka gagastos masyado dyan sa government rehab center. So para ipakita ko sa inyo na addict ka man o occasional users, itong parusa sa inyo basahin natin ha. Okay. Okay, ito. Well, itong batas. Section 15. Basahin ko Section 15.
Use of dangerous drugs. A person apprehended or arrested found to be positive for use of any dangerous drug after a confirmatory test shall be imposed a penalty of minimum of 6 months rehabilitation in a government center for the first offense, subject to the provision of Article 8 of this Act. If apprehended using any dangerous drugs for the second time, he will suffer the penalty of imprisonment ranging from 6 years and 1 day to 12 years, and fine ranging from 50,000 pesos to 200,000 pesos, provided that this section shall not be applicable where the person tested is also found to have his or her possession such quantity of any dangerous drug provided for under Section 11 of this Act, in which case the provisions stated therein shall apply. So, yan po ang parusa. Unang huli, kapag ikaw ay user, ay i-rehab ka sa loob ng 6 na buwan sa rehabilitation center. Parang kulong na rin yan doon. Tapos, pangalawang beses ka mahuli, ikukulong ka na hanggang 12 taon. Ganun po yun. So, I hope so, naintindihan nyo na kung anong ibig sabihin nito. Si Kim Chang-pul, at tapos Victoria Castillo, si Francisco, sir. Hindi, may nagtatanong lang kasi ng drug test ng kung sabi niya kung sa drug test ako nag-propose para mawala ang duda kay Bongbong Marcos, magpa-drug test siya. Kung ako si Bongbong Marcos, magpa-drug test siya. Ganun lang kasimple lang yan. So, okay. Tapos, si Jibril Torre, continuation, nagkamali ako ng pindot. Okay, napindot pala niya. Si Kirsten Tebel, si Danny Welta, attorney, paano kung totoo na gumamit ng drug si Bibing? Hindi na posible mangyari na totoo siya na gumagamit. Pero siyempre, pag tinanong mo paano magagamit sa ating mangyari sa ating bansa, malamang delikado tayo kung adik ating presidente, di ba? Kita mo, kung minsan sa totoo lang, Francisco, ilang beses ako nagdududa dyan. Bakit? Isang ang bibig, kung magsalita, nakalimot-limot na kung ano sasabihin. Yan ang mga indikasyon ng mga hindi nakabatak. James Reyes, James, pwede ba kasuhan si Maharlika? Bahala sila kung kasuhan nila, kung gusto nila kumaso. Hindi po kasuhan mo ng fake news. Ang problema, pag kinasuhan ng fake news, ang kasunod na tanong, totoo bang fake news? Yan problema, totoong papel Inamin niya ni Jonathan Morales Kaya walang fake news dito. Mahirap pa na ipapanalo ang kasong fake news dito. Okay? Si Corazon Tibel uli, dapat sila ni Duterte pamilya at sila BBM. Alam mo, pasalamat ka tayo, nag-aaway itong dalawang grupo Kung hindi, wala tayong makikita. Kakainin na lang tayo ng unit teams. Domingo Humakyo, magandang gabi po, Katoto. Kanya-kanyang hugas po ng kamay yan. Watching from South Australia. Tama ka. Alex Ulin, good morning, Sir Toto, music lover. Hindi na kasi sila sigurado kung mapagkatiwalaan pa na si BBM. Pare-pareho sila hindi nagkakatiwala sa isa't isa. So, sabi naman ni Francisco, any testimony that not corroborated by actual person is not, Sir Francisco, ulitin ko lang, ang kinikwento mo po ay sa korte yan. Ang pinag-usapan natin dito ay mga tao. Maniniwala ba dapat ang tao rito? Hindi po korte pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito, sa mga tao, ilan ba sa tao? Sa tayo, gusto niya magbuto-butuhan tayo. Ilan ba sa atin naniniwala? Yan yung po. Hindi natin kailangan ng korte dito. Good morning po, Dr. Engineer Toto, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Napansin ko lang kay Sir Francisco, masyado mong dinipinsan si BBM. Huwag naman. Wala pa naman siyang hanggang doon lang lamang yun sa dokumento. Arturo Isremoral, Morales, the way he explains, looking at his face, special demeanor, really he's telling the truth. Ganon din po ako. Music lover, matagal nang alam ni Digong yan. Ngayon na lang. Si Digong kasi manggagamit Bernardo Minjula, isa yan. Hinahanap ko ng paliwanag, hindi ba baka made to order document ni hawak ni Malika at Paige Morales? Hindi. Sinabi ko na kanina na pati mga dokumento, mga nabanggit na mga detalye, pati sakyan ng PDEA nandun.
So hindi, wala akong nakitang indication na hindi totoo ang dokumento. Ang problema lang, siyempre, sisisantihin ni Lisa si Moro Virgilio Lasso pag inamin niya na totoo yun. So ngayon, hindi ibig sabihin, hindi pwede maparusahan si Lisa at si Maharlika sapagkat walang nagsasabi sa PDEA na totoo yun. Pwede mo lang siyang maparusahan sa pagsisiwalat ng mga confidential document kung totoong confidential document yun. At dahil sa dinideny ng PDEA ay hindi masabi. Ang nagsasabi lang na confidential document yun ay si yung mismo pumirma doon, si Jonathan Morales. Sa Bantay Plato ng Bayan, na Bantay Plato ng Boss Toto, gwapo gid. Sir Francisco, huwag na natin pag-usapan yung testigo si Morales po, pasensya na Sir Francisco, no? Diyan tayo magkakahiwalay ng paniniwala na si Mr. Jonathan Morales ay nagsasabi po ng totoo. Yan lang sa akin. Hanggang sa dokumento lang. Total, hindi naman natuloy yung operations, hindi natin malalaman kasi hindi naman nahuli si Bongbong. Ganun lang kasimple. So, Bernardo Menjola, actually, ako naniniwala ako user si Bingo o si BBM. Kahit wala yung Jonathan Morales na yan. Romel Ramirez, Bistado President Marcos Jr., Maricel Soriano, positibong kinilala at itinuro. Shabu-shabu, totoo ang dokumento. Crispin Rivera, maya pabingi o maya paabak na. Maga na. Tapos, sabi ni Nestor Ambrosio, may document si Morales kaya lang illegal. O illegal nga sa totoo kasi siya mismo umamin na confidential. Pero illegal sa parte ni Maharlika. So hindi siya illegal sa parte ni Morales kasi nga siya nga ang nagrereklamo bakit nilabas. Gusto niya kasuhan si Maharlika bakit nila nilabas. Okay? So si Sir Francisco Campo Mangalabdan, hindi na patunayan ni Morales, hindi kanina po ba sinabi yan? Mapatunayan nila yan. Yung kung mapatunayan o hindi, malalaman natin sa sunod na hearing kung nandun si Ochoa. Okay? Si Bernardo Menjola tungkol kay Jonathan Morales, involved po sa katiwalaan, may pinalabas po si Noli de Castro ng ibig sabihin noon. O sinabi ko na kanina, involved siya sa hindi katiwalian. Kundi, ang kwento na basa ko ay inakusahan ni Jonathan Morales ang kanyang hepe dati na si Kakdak sapagkat siya ay ayon sa kanya, pinoproteksyonan nila ni Kakdak ang mga Chinese na drug lords. Na siya naman ay hinuli naman nila. Si Jonathan naman ay inaakusahan na nagtanim daw ng ebidensya laban sa Chinese. Okay? Ayan. Para ito kay BBM. Jana Miel, Jesus Nazareno, Noli Pangagan. Yan, para kay BBM yan. Yung uwak ng aso. Hello to be, Maynard Salviejo. Tapos, Romel Bingson, Celia Marqueses, Vivian Sarimo, Hello to be, Ronban Lee Luman, ayan. Binubutsi mo ang dapat imbestigahan ay yung Parmali at PhilHealth. Okay, Bernardo Menjola, malaki lang galit hindi kong yung kay Senator Leila de Lima. Okay, Anonymous, bakit biglang lumabas si Morales ngayon? Ganito po, Anonymous, kung bakit siya lumabas, ay nagalit kasi siya. Dahil yung dokumento na tinatago-tago doon ay nilabas, so delikado siya. Siyempre, pag nilabas, siya ang nakapirma, siya ang paginitan ni Bongbong Marcos. Ganun lang, simple yan. Yan ang dahilan kung bakit lumabas siya. Siyempre, pag ikaw rin, Anonymous, ang sa paa ni Jonathan Morales, siyempre, gano'n din gagawin mo para maproteksyonan mo yung pamilya. Siyempre, papatayin ka na doon ni BBM eh. Rondan Lee, totoo din yung kay Dilema, kaya dapat lang sa kanya, sinabi niya yung may drug lord at driver, ay hindi po totoo eh. Pasensya ka na Rondan ha. Ramon Reyes, pwede po bang balikan ni Senator? Yes, pwede niyang balikan si Duterte. Hirin Kanong, nako, naniwala ka din kay Maharlika. Hindi po ako naniwala kay Maharlika ha. At isa pa, anong masama kung paniwalaan ko sa ibang sinasabi niya? Walang masama, Hirin. Tapos Bernardo Menjola, good evening, Kabunyog, Senator, Dr.
Attorney, Engineer Katotohanan causing matching in Commonwealth hybrid election. Yes, let's go all hybrid. Pati sakyan, hybrid din. Si Francisco, hindi ko nababasahin yan ha. Ron Badley, kailan tayo imbestigahan si Antivirus sa pamura? Ron Badley, kay Antivirus, fake news po yon. Ang namiki dyan ng kwento ay si Jason Sa. Gawa-gawa lang ni Jason Sa yung kwento na involved si Antivirus, si Senator Antivirus sa PhilHealth. Wala po yan, dito to yan. Huwag kayong maniwala dyan. Si Opao, Magas, sa Bisaya kasing kalbo, Opao eh. Julia Podis, good evening to all. Ron Banley, dyan ka lang tumama sa pag-analyze o may tama din si Marlica. No, hindi. Okay, kasi unang-una, sa gitna ninyo, sa totoo lang, hindi ba nung mawiyabang? Ang nag-abogado ako eh. Kaya alam ko pag-analisa ng mga testigo. So, IC Lazara, binigyan ko na nga kayo ng tip eh, kung paano mag-analyze eh. Chair Arnaiz, audio to kanina. Sige, Jerica Lonstedt, Tiger Lily. Tapos Tuyan TV. Music Lover, Sabrina Lim, Susan Ramos de Jesus, Ramon Eugenio, Surprise Patri, Joey Ruiz. O kanina, sabi pala si Joey Ruiz, at least sa tingin ko, naliwanagan ka na sa sinabi ko. Hoping so, Aljon Angeles, Music Lover, Jane Anabel Kudaman, Aljon Angeles, Proud Pinoy, Jigger Yarsi, Wilfredo Valdez, si Willie, kasamahan ko sa journal nito. Amoyong, okay na po, pero meron loud and clear. Si Joey Rosile, tapos John Baldonado, good evening po, na schedule na po. Banyo yung Panginoong debate. Nagkausap ko na merong referee sa gitna namin ni Tapuan, no? Kinausap ko, okay na si Epipanyo Labrador, siya nang gigitna. Efren Vista Buesa, okay. So Surprise Patri, Amuyong, Efren Vista Buesa, Royal Cagbay, Milagros Lopez, Surprise Patri, Jose Floro Cornelius, Joey Ruiz, tapos, so hanggang dyan lang muna tayo ngayon ha. So magandang gabi po sa inyo lahat. Zenny Lopez Robas. Okay, magandang hapon, magandang umaga po sa inyo. At hanggang dyan lang muna tayo. Ha? Magandang umaga, Jonathan Morales, Maharlika, Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Gutom na asawa ko. Si OFW